ah, unang hearing for preliminary investigation sa mga kaso na sinampan ni Congresswoman Laila De Lima, Father Flavie Villanueva, si General Anyo, si General Katapang at saka si Sunny Trillanes, no? At humingi kami ng extension para makapagbigay kami ng counter affidavit. So napagbigyan kami ng panel of prosecutors hanggang May 25, 2026. At ang rason kung bakit humingi kami ng palugit na 2 weeks more, kasi doon sa perjury na kaso ni Congresswoman De Lima at saka Father Villanueva sa amin, 7 kasi ang nakakita kay Congresswoman De Lima at saka 4 naman ang nakakita kay Father Villanueva na tumanggap nga siya ng pera. Pero gusto namin na maliban sa mga nakapirma sa sinumpaang salaysay nila ay magdadagdag kami ng mga witnesses. At meron kaming hinihintay na 4 na galing pa sa Mindanao dahil hirap din sa pamasahe para mapagbigyan ang aming request dahil dati silang tauhan din, no, ni Saldico. Doon naman sa mga cyber libel cases na final ni Trillanes at saka si General Katapang, General Anyo ay 2 beses kong binasa yung kanilang complaint, no? At wala akong nakita doon na kahit man lang isang pagpapatunay na kami ang nag-post sa social media. Kasi cyber libel ang kaso, so sabi ng Supreme Court, dapat i-prove mo yung ownership, authorship, and the act of uploading this alleged libelous material in cyberspace, no? So 2 beses kong binasa ang mga ito, wala akong makita. So sabi ko, pagbigyan nyo ako na basahin muli ng 2 pang beses, baka sakaling may makita ko dahil wala talaga, no? Anyway, magsusumite kami ng counter affidavit. Sir, bakit po kinakailangan magdagdag ng witness allegation? Kasi para makita namin na maipakita namin na maliban doon sa pumirma ng sinumpaang salaysay na siyang kine-question nila, ay may iba pang mga nakakita na talagang tumanggap sila. Na para hindi nila sabihin na gawa-gawa lang. Ako, ano po yung reaction niyo doon sa mga nagsasabi na hindi naman totoo yung allegations kasi doon sa affidavit wala namang pirma, walang sinabi kung kailan. Walang pirma yung affidavit. Yun na nga nagtataka ako, isa yan, no? Dahil ang isinumite nilang affidavit ay walang pirma itong mga kinakasuhan nila ngayon. So paano nila sabihin na sila ang gumawa noon, wala naman silang pirma. So sana ipakita nila yung isinumite namin sa ombudsman, no, na affidavit para sabihin nila kung alin ang mali doon sa pinirmahan nila. Sir, kung gusto yung affidavit na sinabit po natin sa ombudsman, may ginawa na po ba action dito or response ang ombudsman? Wala pang ginawa ang Office of the Ombudsman maliban sa pag-utos sa National Bureau of Investigation na i-validate ang personality ng mga sundalong ito at kung totoo ba ang sinasabi nila. Kaya nag-conduct ang NBI ng identity verification at saka hiniwalay sila, no? At yun nga, hindi pa tapos ang proseso sa NBI actually. Kaya nagrereklamo si Melvin Matibag na 6 lang daw ang pumirma, yung 12 ayaw daw pumirma. Eh ang sabi namin, hindi pa tapos. Actually, ang sinabi sa amin ng mga taga-NBI ay magpapadala ulit sila ng subpoena para ipagpatuloy yung pagtatanong nila. Pero wala pa naman. So doon sa 6 na nakapirma ng affidavit nila, ay ginamit ng panel of investigators ng Office of the Ombudsman para mabuo nila yung kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez, no? Ginamit nila yung affidavit ni Esquivel at saka ni Navidad. So sir, masasabi natin na successful on your that affidavit ay nagamit ang ombudsman sa Well, pagsasampang kaso?
nalulungkot kami dahil ang tila bang pinupuntirya lamang ay si Speaker Romualdez, no? Napakaraming pinangalanan doon. Pero nagkakaroon ng selective prosecution ngayon, no? Kung meron tayong totoong pagnanais na ipatigil natin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, kailangan lahat panagutin, no? Kasi lahat tayo, maski kayo media, lahat tayo nagtutulungan para so that we can build a strong nation, we can build a strong republic, no? Yung mga buwis na binabayaran ninyo, parte yan para mapaunlad natin ang ating bansa, pero ninanakaw, no? And sabi nga namin doon sa mga retired military officers, no, na kaharap nila the other day, ay pinaunlakan namin yung imbitasyon ng mga retired military generals and colonels na mga ito para sabihin namin sa kanila that the nation that they helped build and invested with their sweat, blood, and to some even their lives, and to most even their personal comfort, that nation they helped build is now crumbling. And crumbling because look at our economy, look at our politics. On the economic side, now you can see we have a 2.8 growth rate for the first quarter. Pinakamababa yan, no? Ang huling pinakamababa ay noong namatay si Ninoy Aquino. Sir, No? umattend kayo dito for what complaint, sir? Tapusin ko lang bago kita sagutin. Yung business confidence index na sinasabi, negative 28. Consumer confidence index bumagsak din, no? So, yung ekonomiya natin bumabagsak. Ano ang sabi ng Central Bank? Bumabagsak ang ating ekonomiya dahil sa corruption. And the economic problem that we are now facing cannot be solved by fiscal or monetary policies, sabi ng Central Bank. Politika, eto, dumaan tayo sa isang crisis sa gasolina, pero politika pa rin ang inaatupag ng ating mga leaders. Now, to answer your question, ma'am, nag-attend kami dito for the preliminary investigation hearing of the criminal cases filed by Congresswoman Laila De Lima, Father Flavi Villanueva for perjury, no? And for the cases filed by Trillanes, General Katapang, General Anyo for violation of Article 183 or perjury, no? Unlawful publication, and Article 335 which is libel, and all in connection with cyber libel. So ano to, sir? Nag-file na tayo ng counter affidavit? Sa 25 pa, May 25. So you asked for extension? Yes, we did. As I said a while ago, I read twice all the complaints, and for the perjury case, 7 kasi ang nagsabi na nakita nila si De Lima, 4 naman ang nagsabi na nakita nila si Father Villanueva na nakatanggap nga ng pera, no? So, ang sabi namin, meron pa kaming 4 na hindi pumirma doon sa sinumpaang salaysay na magpapatunay na nakita rin nila na nakatanggap sila ng pera. Well, doon sa unlawful publication, if you look at Article 183, no, ang isang element noon that we caused to be published a false news that endangered public order, no? Wala ho kaming nakita kasi na endanger ang public order doon sa inilabas namin na impormasyon galing sa mga Marines. Well, yung Article 355 is the libel, no? And in connection with it is cyber libel. Sabi ko, 2 beses kong binasa yung complaint affidavits at wala akong nakita sa kahit anong sentence, paragraph, or even word na nagsasabi ang mga respondent na ito ay sila ang nag-upload nung libelous material sa internet o sa cyberspace. So magdadagdag kayo ng answer. sa answer. Answer. Okay. Counter. Kaya humingi po ng extension. Counter affidavit. Okay, dadagdag kayo.
Sir, yung binabanggit nyo na ginamit yung affidavit ng iba para kay against speaker? Yun Yes, yung if you remember, pinatawag kami ng NBI, iniwalay ang mga 18 na mga Marines, isa nila. At the product of that exercise, nakapagpirma ang 6. Yung 12 hindi nakapirma dahil hindi pa tapos yung tanungan. Pero doon sa 6, 2 affidavit ang ginamit ng panel of investigators ng ombudsman para mabuo nila yung reklamo laban kay former Speaker Martin Romualdez. So yung affidavit ni Esquivel at saka ni Navidad. we know ano ba yung sinasabi nila sa affidavit na ginamit para Well, against ang speaker? na-pick up doon ay yung number 30 tamarin na dinadalhan ng pera na ang sinasabi ng panel of investigators ng ombudsman ay pag-aari daw yun ni Speaker Romualdez. Pero ipinangalan sa isang dami niya na si Attorney Raul Paras. So yun ang pinick up nila. Paano yun? Kasama yung ombudsman doon sa nangyaring Sa ombudsman? sa NBI. Saan nangyari to, sir? Sa NBI. Sa NBI. So Oo. may taga-ombudsman na nandun. Wala. Inutusan lang ng ombudsman ang NBI na mag-conduct ng individual na question and answer exercise. Although sir, hindi ba parang, I think in-announce nila ito, hindi ba, yun nga, illegitimate ba yung ganyan? Or legit yung ganun na pag-utos ng ombudsman sa NBI? Well, nasa charter kasi ng ombudsman na pwede niyang utusan ang kahit anong agency of government na gawin ang isang particular na bagay. So, ginamit ng ombudsman yun na power. And kayo sir, ano po yun? Bawal yun? Or sa tingin ninyo hindi dapat ginawa? Hindi, okay naman yun. Wala namang bawal doon, no? Normal yun na utusan ng ombudsman ang isang ahensya ng gobyerno and no exception dyan ang NBI. So tinupad ng NBI yung kautusan ng ombudsman. Although, nung una ay question namin yung power ng NBI na mag-conduct ng questioning dahil yung ibinigay sa amin na subpoena ay maliwanag doon ang utos ng ombudsman. Sabi ng ombudsman doon, NBI, you validate and verify the identity of the 18 former soldiers. So yun lang ang limit ng authority ng NBI, no? Yung identity verification. Pero ang ginawa ng NBI, lumampas doon. Nag-conduct sila ng parang custodial investigation ang ginawa nila. Okay? Sir, a rule for commencement leadership. Cayetano is now the Senate President. If ever, sir, ipapatawag po ang 18 Marines sa investigation ng Senate Tribunal, ano po ang inyong magiging tugon? Well, susunod at tatalima kami sa subpoena na ipapadala ng Senado. At yan naman ang aming purpose, no? Na ibahagi sa appropriate agency of government yung nalalaman ng ating mga dating sundalo. So we welcome it and we will fully cooperate. And in fact, not only will the 18 cooperate, but marami pang sasama sa kanila na dating kasamahan nila na empleyado ni Saldico. Sir, kung sa yung moral ng 18 Marines, Meron nga akong recorded dito na conversation na inaalok sila ng milyon-milyon na pera, no? Para bumaliktad. Ang kondisyon nila ay bibigyan sila ng pera at uwi na sila sa kanilang mga probinsya at wag nang magpakita, wag nang bumalik sa Manila at wag na nilang panindigan yung kanilang sinumpahan sa Laysay. Ay siyempre yung kampo ng napangalanan sa kanilang sinumpahan sa Laysay at mga konektado sila sa 5 na dating media operators ni Saldico. At ngayon, ang balita ko ay lumipat na sila ng loyalty, hindi na kay Saldico, at merong nag-engage sa kanila ng kanilang services, no? So, pero pangangalanan din namin yung mga media operators na yun sa tamang forum. nag-engage ng media services in news.
yung mga pagnanakaw ng mga politiko ang nag-engage ng services nila. Hindi kami. Okay, salamat po. Sir, kailan yung next? Kailan yung